nananaghili para sa hindi marunong ng Tagalog, yung nananaghili, naiinggit yun. Naiinggit. Kasi ngayon, hindi na yata masyadong marunong ng Tagalog ng Pilipino eh. Pag magpapaalam na, maraming salamat sa inyong pagtiwala. Mali. Dapat pagtitiwala. Yun ang talagang grammatical Tagalog. Pagtiwala. Tapos yun naman, makikita mo mga reporter, naririto kami ngayon at naririto, nakikita namin ang kaganapan ngayon. Mali ka ako. Yung sabi ko kay Daniel, broadcaster din kasi yung pamangkin ko. Huwag mong gagamitin yung ginagamit ng ibang broadcaster. Katangahan yun eh. Bakit? Ang kaganapan dito, hindi kaganapan. Ang salita kaganapan. Yung pagiging ganap ng isang bagay, it's perfection, it's a completeness. Yun ang ginagamit sa salita kaganapan. No, reported ka. Ang mga pangyayari rito ngayon, pangyayari hindi kaganapan. Ginagamit kaganapan eh. Sa pagluto, ang gagamitin, hindi pagluto, pagluluto. Sa pagsisilbi ng pagkain, sa pagsilbi ng pagkain. Kaya alam niyo siguro, dapat ang buong Pilipinas makinig sa akin eh. Ng Tagalog. Diba? Yung iba, nagdaldal. They are very careful about the words that they are using in their discourse. Ang natatawid tuloy sa mga bata, mali. Yung pagtiwala, hindi pagtiwala, pagtitiwala, pagluluto, pagsisilbi, paghahain. Ayan. Yan ang mga Tagalog. Na talagang Tagalog, kahit tignan nyo sa inyong mga grammar. At pagka mayroon ngayon na magsusulat ng libro at gano'n ang gagawin, lalabanan ko yun. Ayoko lang gano'n eh. Ang natututunan tuloy ng kabataan, mali. Pero mo, Pilipino, di marunong lang mag-Tagalog ng tamang Tagalog. Mali. Pilipino ka. Ewan ko lang. Baka sabihin na lang, masyado naman akong mitikuloso. Pero, alam niyo, ang pagiging mitikuloso is the way to perfection. Tandaan niyo. You cannot be perfect if you are not meticulous enough in noticing small evils in life. Kasi yung maliliit na bagay na mali, yun ang lumalaki ng lumalaki. That will mislead us in this generation. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabing pag-ibig, ano? Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Ang pag-ibig, magandang loob. Ang pag-ibig, hindi nananaghili. Ay baka, magkapatid tayo in a family. Naglilinis ka. Ako nakaupo. Mahal mo ko bilang kapatid. Ikaw naglilinis. Hindi ka maiinggit dahil hindi ako naglilinis. Ikaw naman, tumayo ka naman dyan, tulungan mo naman ako nito. Para ka senyor, para ka senyor dyan. Ako pag pinapagod, kung mahal mo yung kapatid mo, hindi ka magkakaroon ng panaghili. Maaari, masama ang katawan. Hindi maglinis ka mag-isa. Kasi pag naturuan din ng pag-ibig yung kapatid mo, hindi ka naman niya pababayaang mag-isip. Kaya yung pananaghili, masama ho sa tao yun eh. Yung nananaghili ka sa iba. Halimbawa, bumili yung kapitbahay mo ng stereo. Ang lakas. Nananaghili ka. Pag nanalo ko sa loto, bibili ko mas malakas. Magbibigay kayo. Masama yun. Wala kang pag-ibig noon pag nananaghili ka. Ang tunay na pag-ibig, hindi nananaghili. He is contented of what he has. Hindi siya nananaghili sa iba. Bawa, nananaghili ka sa mayaman, huhordapin mo. O nananaghili ka sa ibang tao na meron, aagawan mo. I-snatchin mo. Ang may pag-ibig, hindi nananaghili. Kontento siya doon sa nasa kanya. Makatapos, ano pa sabi? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri is not boastful. Meron, lalo na sa mga learning institutions, ay uso-uso yung boastfulness, yung pagpayabangan, pataasan ng ihi. Ganun eh. Lalo na pagka may mga competitions, competitions among scholars, lalo na those who are vying for the highest honor, nandun makikita mo yung boastfulness eh. Yung, tawag ko sa Tagalog? Hindi yung binasa mo. Nagmamapuri. Pag nagmamapuri, siya ang mabuti, siya ang tama, siya ang totoo. Yung kapwa niya mali, ganun siya. Wala siyang pag-ibig noon.
Kaya tatandaan nyo, ang pag-ibig mayroong definition sa Biblia. The rightful meaning of love in the Bible. Ano pa susunod? Hindi mapagpalalo. O hindi mapagpalalo. Marami ngayon palalo ang tao eh. Tayo ngayon sa society natin. Kaya hindi magkasundo-sundo. Puro palalo ang maraming tao. Tama ha? Ibagsak! Ibagsak ang rehining Marcos US! Bagsak! Oh, bagsak. Kala ko tutol kay Marcos eh. Bata pa kasi ko nun eh. Eh nung mapalitan si Marcos after 21 years. De si Cory naman. Pagkaraan 2 taon, ibagsak ang rehining Cory US! Nung araw, ibagsak